nila, mag-mornings na lang. Let's open our Bible in 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. First Thessalonians chapter 5, verse 11. Ang iyong tanan sa pagpalibutan sa pagpasatuan sa Ginoo at pagbubutan in 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa karunya ng pagtago ng kanamo sa mga pagbubuhay sa Ginoo sa mga Ginoo sa panglawas sa mga hatag. Lord, we pray ikuban ka ng parang bilugan kasi may mga nagpapagis ng puno mga tabang ka na pinagising ka ng Espiritu mga teach sa mga pag-usa ang sa tanang pagbubuhay sa mga panglawas. Lord, Lord God, praise ang Ginoo ang pagpasyon ng isa ka ng mga pulo ng sa pagpapag ang plan ng also sa mga mga pagriya ito ko kapag na mga paabot niya sa balay ko sa Pilipinas. Kaya ito yung Ginoo. Jesus name we pray. Amen. Well, we are one. At emphasis for this month is encouragement. Ang atong kung hinundong mo na ito ang last Sunday is about serving the Lord with strength and hope. Ang ako ang text is in Joshua chapter 1 verse 9. Nagkaroon, ang ako ang i-share sa itong devotion ng karoon is in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ang i-share is about becoming God's tools to encourage the lost or katong mga igsoon nato o mga members of church na nangawala. Kaya pero gitalong nga, in every church, every yun, kikibali mabilig yun yung gani na some or kuan, ipila lang, but in every church nga nawi mga members yun is naghihinahinay kawala, you know, iskan ka na sa pagrias kung simbahan naka-feel tayo nga na not always because they stop believing or niundang sila sa ilang pagturo, but because they become discouraged, na-hurt, busy sa ilang mga career or busy sa ilang mga negosyo. Isa pa nga na po na spiritually tired. Walang kita ng mga nagpabilin is itawag ka sa Ginoo, dili mo ng murag i-criticize na po sila. Yung sa iyo ba yung gusto na yung sa iyo patasan sa tao is kaya kibulo na gamit ka na pinanglanan po sila o i-dasigod sinutan ang nato na pag i-criticize na kung di ay nawala day kay kung di ay niya daghan ng mga istorya na anak-anak but God is calling us not to criticize them but to become His instrument. Hindi mo instrumento. Hindi mo instrumento sa Ginoo, hindi mo kayang kamot, hindi mo kayang tinog, hindi mo kayang kasing-kasing na mamalik sila sa tuwang Panginoon. Ang question nga is, willing ba ta? Are we willing to be God's tools? Now, there are palang ito, tulo lang din siya ka-tools kayo. Willing ta, na itulo ka-tools sa mga Kristohano nga kapalit ang ato ang mga kaisunan nga wala na sa tuwang Panginoon. First is be a tool of compassion, not condemnation. Hindi na ito makita na sa kuwan. Sa bukog, ang color niya po siya na in Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burden and in the way you fulfill the law of Christ.
many members become inactive because mabusin first, ang isa nga na personal struggles, nandiyan struggle sa iyang kinabuhi, or mga unresolved hurt. Ang tutaraw, consider na siya ng unresolved hurt. Ang tutaraw ka lang. Sa church, masilo, tapos wala masettle, kung hinuon ba nga, musimba nga, kung hinuon pa lang nga, musimba ko kung wala na natawa na. And then, walang spiritual dryness, o isa ko na po family or financial problems. Kung ang dili din nato, we don't need to judge dayon, kaya dapat hindi yung mga kung maluya siya kaya tulog nga na. Ato sa bibig, kung kuwapay nga na kung sa kuwapa na kanang example kanang kung sa government pa na siya kibalik kung naay isa na naay gibuhat na sa iyo is muna first katagad siya post order, pagkatag sa siya post order, explain mo siya nga na and then mag-create na committee nga kanang kuwan, mag-prima kuwan ka ng investigation na committee kay pangitaan siya prima facie ng evidence. Ibalik pa sa puta ng prima facie evidence is wala siya mga preliminary nga nganong nabuhat ko niya nga kuwan butanga kikibalik mo magkanda ko investigation mga nganong nabuhat na niya na design ko sa tuwa ko is dili dayon ta imong mag-judge na dayon kay tungod wala ko tawanan tapos makita na gana tong wata ka bilungan yan dito ang kay lahi ang tuyo ang ato ako mga lahi na tuyo walang dili pagkuhan sa ta kanang nasa tayo kung sa pa lang magkanda na investigation na nga siya mo tong wata ka bilungan ka personal struggles, no earnest verbs, people very nice and financial problems walang dili ta kinahanglan mag-judge din ka sa ilaha walang sa tuwa po na part nga as become a tool in compassion, not condemnation is before correcting, we must understand silang situation. And then, before preaching, we must listen. Mino sa kasilahan sa ilang mga struggles in life, kung struggles or person lang tuwan. Tapos, before instructing, dapat we must care. Kaya ang encouragement begins with empathy. Hindi na ito nakita dito pag anaan, mga ato ganit gihatag or di pa inform sa ilaha na nag-care me, wala may imun magawa kami nag-care sa inyo. When we carry their burdens, we reflect the heart of Christ. Hindi na ito makita yun nga. Kung ma-feel na to ang burden nila na nung wala na sila hiya sa panahon, tapos ma-feel na to, we understand them, we listen. Pag once makakuha na to, wala ng word ng empathy, di na siya masulong empathy, tapos makita po nila ba nag-care din sila sa ito. Dili ingon na hindi ka nang wala na ka sa ilahan. Kung kiman mo na wala na ka sa ilahan ko pagkuha na ta, nagpunahuna tayo po sa ilaha. The second is be a tool of restoration, not rejection. Okay. In James chapter 5 verse 19 to 20, my brothers and sisters, if one of you should wander from the flock and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sin. Mawag na, ang desire sa Ginoo is restoration, not rejection. Okay, kaya balugit ka, walang always kung nakuma, kanang nakadungulog ka nila. The church is not a museum for saints. It is a hospital for the sick. Sick sa kaya kanang nag-illness na ito. It is the hospital for the illness. Illness spiritually, emotionally, physically, o sa tanan na corner sa inaboy or aspect sa tao. Nagkuhan siya, ang masakitong. Piliin mo nga kaning simbahan is monument para sa mga santo or sa mga saints. Now, walang karoon na to, when someone nawala or kanang bitaw na itong nawaras pa ng kaya uban pa nga term, kanang
Domingo man ako sa college. Nagkanang sa mga ministry. Kaya nga backslide. Kung kana ito mga kaigsoon is nagkakaluyan na, wala na ito nakita ang sulod sa simbahan, kung nagpipila na ka mga Domingo, pipila na ka mga bulan, walang kung naguna-una ta, namihimo ka restoration, ang tool of restoration not rejection is we try or mangita ka pamagi ng bisita dito sa ila. Diba? Mo ginagawa kanang mo ginagawa first move na ito, ang dapat mo keep in touch ta sa ila. So magpugay kung anak na gusto na ito i-restore, yung mga tanga. Yang pura na ito lang, pero magkaya tayo yung mga. Visit them, tapos pray with them. Dili ingon nga, mag-pray na tabi, pray with them. Mas mayo na makita ko nila ba ang Quran. And then, send a message, kaya galing ikuan, isa pa ba na siya makapag-encourage kung kaya ginagawa ng ikuan, sininiware ba. Kaya takip nga, every nga ginapadala niya nga every morning, mas makita po natin ba, nga kanak po rin ng mga puno po rin is na po impact sa maong atong igso nga nagkakaluyo, tapos makita niyo mga pang-video. Tapos, or pwede po itong mga personal message, makatang ka sila, na kumusta, kanaan mo lang ito, yung mo, or kakalig kayo nga, uy, sister, simba ta kang tuan, Domingo, ano. And then, isa nga naman kung yun nga, invite them again. Ako invite sila. Kung diliin ba nga, hindi naman kung dito, kaya kapila mo talagang invite. But, naging mo nga, sa itong ika-third na point nga, be at all consistent with encouragement. At before mo pa lang nga, they were assumed they don't care. Sometimes, ang ilang pride na keeps them silent. Kana ganun. May mga nga sila bakit kung wala yung try or reach out sa ila, wala yung try or visit sa ila, tanong lang sila baka tignan lang ito. Kung paano, mamugnaw na yung sa mo. Sometimes shame keeps them distant. Magmulaw ko na yung pamagi po na maulaw na, kung sa kuwag kaya na, pero paano na hindi na mga problema na ito pag maulaw. Mas maupo lang iba po na ito. Ang pag-iba ko ba, sa oras ko na ito kayo sa ulo. Kaya ko sa ginagawa na ito. Malagay lang daw. Pinaka-limbo ay sa bahay. Tapos ko yung pang mabilis ako mag-ito kayo na kauban. Tapos mga close na pa, mga kauban. Kasi try ko na, ay, walang ako pamagay ko na nihagan ng para dito Domingo. Sa yung rason, mga busy lang yung sana. Sana ako. Usay, ikadala rin tungkol sa kaksos ko lagi. May mga pula ko ba nga. Okay lang, kung ka sa inyo mga kayo kung sino ka busy, marang po na yung rason yung wala kung kastuan. Ayaw yung lahat ang ginawa mo yung disiplina sa tuwa. Sa yung paano yun. So yung pinto ko, kuha naman, close naman. Ay, pagka balian kasi ginawa. Ay, harap kang balik ng tuwa. Mas mayo kung napa, kung pinto ka, sa mga kalas mo. Ilusyon na tayo ng mga patas panahon na disiplina na wala. Kuwan pa na, wala na tayo pulos. Isa po nakapamagit po siya kung pa, encourage lang. Tapos ay kung kaya na yung mga fellowship sa rin, kasi maulaw siya ng mga ito. Ang kaulaw marami yung maglayang tao. Kaya marami ako rin yung iikwa naman. Malagay mo na i-deal na ito. Tapos mga pula ang pag-deal ko, depende ko sa deal sa kung ko na ito pag-deal. Kaya kung deal na ito, closing na ito. Ang inaawang ito pag-deal, yung past deal na sa ito, mahal ito. Pero kaya ako na ito, kung ang pag-deal ko na ito in a way na ma-restore ang maong lahang interest sa pagbalik sa ito ang pagkuhan sa pag-operate ng pagsimba is mas maayo. When God uses ordinary members to bring on the heart back home, or mahimog kita na tunay. Between them, na ma-restore nato ang ilahang kainipon sa pagpalalagan nila sa Ginoo. Mutong yung the third is be at all in consistent encouragement. In Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Let us consider how we may spare one another toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another, and all the more as
as you see the day approaching. Encouragement is not one-time act with na inyong lang, one time lang, but it is a lifestyle na mag-encourage with the kay us, di ba? As Christian, as a followers of Christ, namin yung fruit of the Spirit sa ato. Unang sa love, pray na siya, ika nang mukha na siya encouragement. Yung mga encourager. Encourage ta, yung ganun ang encourage na lang tapos kung may ilang giingon. But nahimo na po na, before na po na siya lifestyle para sa tubo. Tapos, lost members often return not because of one sermon, but because ating ginuno na kung we are consistent, mahimo tag tool o consistent encouragement. Saya kung mga member, takay mo mahalit sila kay tungod, someone kept checking on them. Na ay tao na reach out sa consistent. Checking, gusto ka, kasi pangusta ba. And then someone kept praying for them. Ang public mo para sa ilahan na sa panahon in that time, balik mo sila sa panahon. And then someone refused to give up. Na-advocate so na hindi mo undang kung naging dapat consistent na o persistent. Consistent na pero naging ko tapos ay consistent tapos persistent na dili kita imong dalit dahil ma-discourage ba pila naman taon ka linggo pila naman taon ka bulan or tuig si follow up ko kung magigihapon mo nang isagit ko nang makapabalik sa harap na ang sa katao na nagpadayo yun ako kaliwala sa or grabe na mga refusal ba na at least magkana ko mga tao na sige padayo na nakita mo siya residual of one galing kanang chance or opportunity ng balik mo siya na po ito nga so sige niya follow up o niya gundangan. And then sometimes the most powerful words are simple. Giving out minimo, we miss you, or we're praying for you. And then isa po niya po na you still belong sa maong church. Niliingon lang na nabayuban kayo simbahan baya pag once wala na ka nagsimbahay. Kung sa parang magtiwalaan ka ba hindi ako din sa kanang kuwan. Is kaya rin sila sa pumagod, pwede niya ako pag-doon sa kanang simbahay o ano. Musulog na lang itong igsuo na to or di natagbong na ito. So, hindi makapil siya kuwan. Kaya hindi siya belong sa mga family. But wala ginay isa po ng powerful words, na simple words na dapat ito'y kayo kung usted kuwan at usted know. Never underestimate the power of persistent lang. Kung sa love, yung pag-encourage sa gusto consistent and persistent. In conclusion na sa po ang devotional karon na ang Ginoo wag nagpadala og angel to restore the discouraged ng mga gusto nato. Wag nagpadala. But pinapakita itong wag siya nagpadala o God does not send angels to restore this discouraged. He sends us na ata. Because person we are His hands to reach, we are His voice to comfort, or we are His hearts to love. The lost members are not problems to solve, but they are family members to restore. Hopefully this message of truth na ito ang ikuha karon sa itong devotional na hinupunan ko ng guidance o specialist na mahimo kang tool na mahimo kang encourager sa mga kainson na wala dili hinoon ba na dapat mga compassion tapos dapat mahimo ka consistent tapos dapat restoration not rejection para po isa po na siya sa pamaagi po ng makita dito sa uban na nalagay ng buhat mahimo po
ko sa uban, nakita ko din na anak ko lang tumaali ko sa Ginoo. Yung gibuhat sa tuwa, special sa tuwa sa let us pray, whose gracious and heavenly Father, sa ating mga sa mensahe, na sa mga kadasi, kung sa nakagusa, na hinubig kami o instrument or tool, Lord God, sa pag-encourage ng mga kaigsunan ng mga wala na Ginoo. Para yung Ginoo na magpatungan sa kinabuhi, hinubig kami na epektibo ng lugar, na magbubuhat sa mga matulog sa Ginoo. Salamat sa mga kayo, sa mga Manindog ka lang sa pag-ampo. Ampo ka, sa rin niya, Lord, lagi na Ginoo sa ilang mga pulong ang mga dungog ka, Lord. Salamat.